Kamusta? Ako si Daniela. Ngayon ay naglalakad ako patungo sa lugar kung saan ginanap ang unang sigaw. Ito ay matatagpuan sa Balintawak na ngayon ay bahagi na ng Quezon City. Kasalukuyan ngang hindi maaaring pumasok dito kaya naman nandito na lang ako sa labas upang ipakita sa inyo kung ano nga ba ang itsura nito. Ang sigaw sa Pugad Lawin na kilala din sa orihinal na tawag na sigaw ng Balintawak ay ipinahayag ng Katipunan at naging simulan ng himagsikang Pilipino laban sa Imperyong Kastila upang makamit ang kasarinlan. Orihinal na tumutukoy ang katawagang sigaw sa sagupaan sa pagitan ng mga Katipunero at ng mga Gwardiya Sibil. Maaari din na tumukoy ang sigaw sa pagpunit ng sedula o sedulas personales bilang pagsuway sa batas at kautusan ng Espanya. Ito ay literal na may kasamang makabayang sigaw. Ang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o mas kilala bilang Katipunan at KKK ay isang lihim na samahan na itinatag ni Andres Bonifacio. Ito ay may layuning palayain ng bansa sa ilalim ng mga mananakop ng pamahalaang Espanyol. Sa pagkakatatag ng La Liga Filipina na binuo ni Dr. Jose Rizal noong ika-3 ng Hulyo sa taong 1892, si Andres Bonifacio ay naging bahagi ng kilusang propagandang ito. Ang La Liga ay binubuo ng mga panggitnang uri na intelektual o mga ilustrado na nagtataguyod ng mapayapang reforma. Ang mga nais sumanib sa samahang ito ay pinapadaan muna sa isang seremonya upang maging ganap na miyembro. Noong una ay tanging mga kalalakihan lamang ang maaaring tanggapin, ngunit di katagalan ay nagsapasapi na rin sila ng mga kababaihan. Maging ang asawa nga ni Andres Bonifacio na si Gregoria o mas kilala bilang Oryang de Jesus ay kasapi rin dito. Si Gregoria Bonifacio ay tinalaga bilang tagapagtago ng mga dokumento. Ngunit ang lihim na grupo na ito ay nabunyag ng umamin ng isang kasapi ng Katipunan na si Teodoro Patino. Nagsumbong ito sa kanyang kapatid at sinabing siya ay bahagi ng isang lihim na kilusan. Isang liham ang pinadala ni Teniente Manuel Sitial sa gobyernong sibil upang sabihin ang kanilang nalalaman tungkol sa lihim na samahan na binuo sa bayan. Nakasaad sa lihim na iyon ang pang-aabuso ng mga Kastila sa mga Pilipino. Nakasaad din dito na nakalikom ang grupo ng sapat na salapi upang matustusan ang mga armas na kanilang gagamitin sa kanilang pag-aaklas. Dahil nga rito, tuluyan na itong nabunyag at nakarating sa pamahalaan ng Kastila. Naging resulta ito ng pagkakakulong at pagpatay sa ibang miyembro ng Katipunan. Ang kaganapan na ito ay nakarating kay Supremo Andres Bonifacio. Dahil dito, inutusan niya ang ilan sa pinuno ng samahan upang dumalo sa isang pagtitipon na gaganapin sa Balintawak. Ngunit, alam niyo ba na hanggang ngayon ay walang kalinawan at hindi mapagkasunduan ng usapin kung saan nga ba ang totoong pinangyarihan ng unang sigaw? May mga naniniwalang nangyari ito sa Balintawak, habang ang iba naman ay naniniwalang nangyari ito sa Pugad Lawin. Kung kaya't hanggang ngayon ay palaisipan pa rin kung saan nga ba ito unang ginanap. Ang unang sigaw ang simbolikong unang pagtatagpo ng mga Katipunero upang ipahayag ang himagsikang 1896 laban sa Espanya. Maitutulad ito sa El Grito ng himagsikan sa Mexico. Isang kontrobersiya hanggang ngayon kung kailan at kung saan naganap ang unang sigaw. May panahong ipinagdiriwang ito sa Balintawak tuwing Agosto 26, ngunit binago ito ng saliksik ni Teodoro A. Agoncillo na nagtakdang naganap ito sa Pugad Lawin noong 23 ng Agosto 1896. Nang malantad ang Katipunan noong ika-19 ng Agosto taong 1896, ay tumakas patungong Caloocan sina Andres Bonifacio, Emilio Jacinto, Procopio Bonifacio at ilang pinuno kasabayang isang pagpapatawag ng pangkalahatang pulong upang pag-usapan ang mga dapat gawin. Itinakda niya ang pulong sa Balintawak ng ika-24 ng Agosto. Dumating sina Bonifacio sa Balintawak hating gabi ng ika-19 ng Agosto. Dumating kinabukasan ika-20 si Pio Valenzuela. Noong hapon ng Agosto 21, umalis ang umaabot sa 500 Katipunero kasama nina Bonifacio patungong Kangkong at natulog sa bakuran ni Apolonio Samson.
Umalis sila ng kangkong at dumating kinagabihan sa Pugadlawin sa bakuran ni Juan A. Ramos, anak ni Melchora Aquino. Kinabukasan, ika-23 ng Agosto, doon nila idinaos ang pulong na nagpasyang simulan ang himagsikan laban sa Espanya, ika-19 ng Agosto. Sa pulong na iyon, tumindig si Bonifacio sa isang plataporma at nagpahayag, "Mga kapatid, nagkaisa tayong ituloy ang himagsikan. Sumusumpa ba kayong itakwil ang pamahalaang umaapi sa atin?" Sabay-sabay na sumigaw ng opo ang mga katipunero. Kung ganoon, patuloy ni Bonifacio, ilabas ang inyong mga sedula at punitin upang patunayan ng ating pasyang humawak ng sandata. Inilabas sa mga katipunero ang mga sedula at pinagpunit-punit. Pagkatapos, naluluhan nilang isinigaw, "Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Katipunan!" Ako ay naninindigan na ang unang sigaw ng himagsikan ay ginanap sa Balintawak at hindi sa Pugadlawin, dahil sa mga pahayag nila Pio Valenzuela at Guillermo Masangkay na mga saksi sa naganap na himagsikan. Ako ay naniniwala na ang unang sigaw ng himagsikan ay ginanap sa Balintawak at hindi sa Pugadlawin, dahil sa mga lokasyon ng mga lugar at petsa na tumutukoy na sa Balintawak ginanap ang unang sigaw ng himagsikan. Sa tingin ninyo, saan nga ba ginanap ang unang sigaw?